So let's go to Singapore. Okay, ito ang information na nanggaling sa akin. Ano ba? Ano ba ang title natin? Kuting nag-roar sa Singapore. Okay, here's the thing, pating. Kaya itong mga mainstream, itong mga Malacanang press corps, okay, kayo mga hitad, minsan bubisit ako sa inyo, hindi naman lahat. Inis kayo sa korte ng mga kepay nyo. But ganun pa man, I thank you kasi may nagtimbre sa atin na taga MPC, Malacanang press corps. Ano yung tinimbre? Ito daw si Kuting Jr., okay, ay what? Doon sa Singapore, actually, hindi siya nagpakita doon sa mga, nag-shopping pa na daw siya, nag-shopping galore at nagpulburon daw siya doon. Ayon sa ating bubuet, hindi siya nagpakita doon sa mga media na inaantay siya. Supposedly, meron sila yatang Q&A, chuchung, ganyan. Pero hindi siya nagpakita. Hindi daw man nakita ng mga taga-MPC kasi mukhang suminghot ang gago or nag-shopping. Sabi ko, I don't think na nag-shopping yan. Tumira yan, bakla. Sabi ko, tumira yan ng bonggang-bongga. So, ano daw doon? Nagtago-taguan na naman doon sila sa Singapore. Prior to that, ano yun yung event-event. Pag-usapan natin mamaya yung event-event na yan. Pero, ano yung nag-roar sa Singapore? Tinanong siya, okay? Tinanong siya ng media. Alright? Tinanong siya ng media kung ano daw ba masasabi niya sa statement ni Baste doon sa pagtanggal ng mga police personnel sa Davao City. Diba? Alam niyo naman, sabi ni Baste, I condemn the recent decision to relieve 35 police personnel, including 6 station commanders and city director, Colonel Richard Badang, from their duties. This move, supposedly in connection with an investigation into a buy-bust operation, appears to be an abuse of power from higher authorities. The Davao City Police Office has consistently shown remarkable effectiveness in maintaining peace and order in our city. Our records indicate a significant 69% decrease in focused crimes comparing the year of 2023 to May 2024. This working hand in hand with my administration. It's disheartening to witness such disruptive actions which our law enforcement agencies, the officers implicated, including esteemed City Director Colonel Badang, and the station commanders, have demonstrated an unwavering commitment to their responsibilities. Furthermore, there is substantial evidence supporting the assertion that the buy-bust operations were conducted within the bounds of the law. Any insinuation of misconduct of their parts is unfounded and unjust. Nag-state na siya ng... But anyway, yung illegal or walang tamang proseso na pag-remove na itong mga pulis na to. Tinanong daw siya ng mainstream ng taga-MPC. Ang sagot daw ni Kuting, roar. Ano ka ba nga ganyan? Unang-una, hindi ka tiger o hindi ka lion, Kuting. Meow! Kaya wala kang karapatang mag-roar. Yun daw po ang sagot sa kanila. Wala daw siyang sinabi. Kundi ba naman bastos talaga to? Ang tanong, di ba? Maayos yung pagkatanong sa kanya. Ang sinagot daw niya, roar. Okay? Diba yung roar, 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 diba? Yun ang kinuwento sa atin ng ating mga palangga. Alright? Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Oo naman, 58 ang dolyar na ngayon, you know? Vega Warp, thank you palangga. You're there. Si Zoro nasa nagbakasyon, hindi ko na nakikita. Hindi yata ako love ni Zoro. Nasaan na siya? Si Nanay Robles, thank you mga palangga. So ngayon, doon sa uy, wala ba ako? Okay. So ngayon, 'di ba doon sa Singapore ay may nagtanong ang general, I think ito, 'di ba? Itong Chinese Major General Xu Yu, sabi niya nagtanong siya kay Kuting during the keynote address doon sa Shangri-La Dialogue Singapore Chuchu. Okay? So ang tanong sa kanya, napakasimple lang naman. Ang dami niya mga palabok-palabok. Okay? Sabi ni Chinese General, Mr. President, I noticed in your speech, you mentioned many times about Asian centrality, sabi niya. You review the TAC, which your father signed. TAC is a Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Isa sa pumirma doon, si Marcos Sr. So yun yung mini-mini tong Chinese general. Sabi niya dito, you mentioned many times about Asian centrality. Sabi niya, you review the TAC, which your father signed that show the bond of Asian. Sabi niya, I think Asian centrality is very important, but it's not
Sabi niya, but it's not, we cannot take it for granted. Sabi niya, it comes from Asian way, the three principles. Sabi niya, first, nag-state siya ng tatlong principles. Sabi niya, first, mutual respect. Second is consensus building. Third is you have to be considerate, 'di ba? 'Yun ang tanong sa kanya nung Chinese General Hospital. 'Di ba? Ng Chinese General, mga kababayan. So anong ibig sabihin nito, mga palangga? Anong gustong patunayan nitong Chinese General? Na sinasabi niya consensus building, 'di ba? So yung mga karatig puok o karatig bansa, which is nga ang Southeast Asian, which is nakakapaloob, kasama tayo diyan, at based nga doon sa sa top na yon, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, ito'y layunin ng kanyang ama na magkakaroon ng mga pag-uusap, di ba? Mga pag-uusap ang mga bansang Asian kung saan sulbin ang mga problema. So yun ang ibig sabihin ng Chinese general na yon, mga palangga. So dapat nag-uusap-usap ang mga bansa katulad ng China at ang Pilipinas bago itong mag-deliver ng mga kaletsehang speech si Kuting na tayo ay ginigera na ng China o tayo ay sinasaktan o pinoprovoke tayo, di ba? Mga ano lang naman yun mga gawa-gawa ni Kuting yung kunyari, gusto tayong anuhin ng China, saktan tayo. So do you think yung Chinese general na yun, kung gusto tayong girahin, hindi na magtatanong yung mga yun. Di ba? Wala nang magtatanong na ganun-ganun. Dapat yan, umaano na yan sila, yung ang tawag dito, nagalipot, sa Tagalog. Kumbaga, pinaplanuhan na tayong babangbangin talaga. Dapat matagal na tayong binangbang ng mga yan. Di ba? So, ang ibig niya sabihin ng general na yon na dapat ang bawat bansa i-open sa communication. I-encourage ang bawat bansa, China, Pilipinas, both, di ba? Both parties, na mag-usap tayo. We have to be transparent kung ano ba talagang ang layunin ninyo. Pag-usapan natin itong dispute natin. Di ba? Kaya nga, ang sabi dun sa event na yun, di ba? Dialogue. Dapat magkaroon ng honest to goodness dialogue doon sa mga participants, which is China at Pilipinas. Diba? Dahil tayo lang naman yung may issue, dahil ang Pilipinas, ang si Kuting na naman ang gustong mag-bang kasi nga vested interest. Diba? So ang ibig sabihin ng general na yon, mag-focus tayo dun sa common interest ng bawat bansa. Ano ba? Mag-focus tayo sa ekonomiya, mag-focus tayo sa yung bilateral agreement, hindi yung personal o vested interest nga ng Marcos o Romualdez. Di ba? Magkakaroon dapat sila ng, again, di ba? Dialogue, magko-collaborate yung dalawang bansang yon, hindi dapat papanig lang or makikinig lang sa bansa ko dito sa Amerika. Kasi nga nako-compromise. Not only, okay, ang nako-compromise naman dito, hindi si Marcos Jr. Sabi nga ni Attorney Valera at mga abogadong nakausap din natin, once na magkaroon ng bang sa Pilipinas, hindi naman makikipaglaban yung mga inayupak na yan Yung mga anak ni Kuting, yung mga senador, mga kongresista. Hindi yan hindi yan magbabangbang, hindi yan lalaban doon. Lilipad na yan, kaya may sarili silang eroplano, may sarili silang helicopter. So ang sinasabi ng Chinese general na, babalik tayo sa dialogue. Di ba? Mag-usap tayo, kaya nga ang sabi niya, tignan ni Kuting Jr. yung mutual respect. Ibig sabihin, i-recognize niya yung pinirmahan ng tatay niya noong 70s na to, during 70s, itong TAC na sinasabi doon, di ba, irespeto niya yung tatay niya dahil isa sa pumirma doon sa agreemento na yon, di ba, sa treaty na yon, na i-value yung dignity ng bawat bansa. Okay? At ipapahalagahan ang mga mamamayang Pilipino at mamamayang Chinese, kasi nga again sa giyera, sa bang, wala po tayong patutunguhan. Pero ang direksyon ni Marcos Jr. ay patungo sa bang. Kasi nga bigla siya nag-shift ng kanyang mga sagot. Dati sabi niya, bumahing lang ang China at ng Amerika, mawawala na tayo sa mapa. Diba? Ang sabi niya doon, during the campaign, dapat dialogue, ganon. Kasi nga bangag. Wala nga siyang respeto sa sarili niya. Paano siya magkakaroon ng respeto? Nahuhulihan nga siya ng white powdery substance. Diba? Paano sila magkakaroon ng respeto kung lutong-luto na yung kanyang jutak
nakakapiranggot na lang ang natitira sa kakabangag kakasinghot. So wala na yung mutual respect na yan. Kasi kung matino si Marcos Jr., irerespeto niya, i-honor niya yung mutual respect at yung tatay niya, yung legacy ng tatay niya in terms of this treaty, itong TAC na sinasabi na ito. 'Di ba? I-consider niya yung mga palangga, you know that already. Yung ugnayan ng dalawang bansa, ang ganda nga ng trato sa kanya nung first time na bumisit sila ni Lisa Tanas doon sa China, di ba? Na mukhang suman yung suot ni Lisa, di ba? Ito sa Brunei, mukhang Shanghai naman. Yung kanyang outfit. But anyway, yung mga mutual understanding o mutual respect na sinasabi nitong Chinese general na nagtanong doon sa Singapore, i-consider dapat ng isang leader yan na matino, na hindi bangag, na hindi kayo isasalang sa bang-bang-bang. So dapat nakikinig si Kuting Jr. Kasi ang China, they're open for dialogue. Hindi naman sila nagsasabi na makikipagbang-bang-bang kami. Di ba? So again, yung dispute na yan, na ipaliwanag na yun ng magagaling na lawyers, ay hindi lang naman China ang claimants yan. Di ba? So hindi lang China at Pilipinas. Pero bakit nagtututok itong si Kuting sa China lang? Bakit ang, what do you call it? Yung ating, yung inagaw sa atin, Sabah, sa Malaysia, bakit hindi natin bangbangin ang Malaysia at bawiin na natin yung Sabah na ipinaglaban ng tatay niya? Bakit sa China lang siya nagpo-focus? Kasi vested interest. Kasi kinukumpasan ng Jutang Ginemes. Dahil baka tinatakot siya ng lolo ko. O, yan, tanga na, ilalabas ko tong pulburon video mo. Sige, kailangan umamo ka ng bonggang-bongga. Possible lang. I'm just saying. Baka pwedeng ganon. Kaya nga si Kuting, walang pagpahalaga sa buhay ng Pilipino. Kasi hindi niya to tinitignan itong tatlong ni-raise ng Chinese general na nag-question. Hindi siya nakikinig. Di ba yung mga advisor niya, mga bangag din. Unang-una si Marcos Jr., walang empathy yan. Walang pagmamahal sa Pilipino. Tingnan mo nga yung mga OFW sa Hong Kong. Kanina may nakausap ako na isa sa mga leaders sa Hong Kong that na, nagpaplano sila na magkakaroon na siya ng makbang na maisog doon. Anong ginawa ni Marcos Jr. doon? Ang daming Pilipinong naipanalo siya doon. Dinalaw ba ni Marcos Jr. ang mga OFW sa Hong Kong? Wala. Last year, pumunta ka doon, Marcos Jr. Nagtago ka, suminghot ka lang yata ng pulburon. Ayon sa aking source, pumunta ka. Last year, actually, nabanggit ko na yan, pero hindi ka nagpakita sa mga OFW. Kasi ang tingin mo ba sa mga OFW sa Hong Kong, mababa dahil sila ay mga domestic helpers. Pero pagdating sa Amerika, dito yung mga patay gutom din, na nakakalamon naman dito sa Amerika, di ba? Pinalamon mo gamit ang pera ng bayan. May mga pa-hotel pa sila. Pero yung mga kawawang mga palangga ako sa Hong Kong, okay, na talaga namang ang hirap ng buhay nila, dyan sa Hong Kong, during Sunday night, nasa gitna lang, nasa labas sila, doon sila nagre-rest kasi wala naman silang mapapahingaan doon, hindi mo dinalaw. At I think may nagsabi sa akin na nag-comment, itong binlag yata ni Jojo Connect TV, Connect, right? Sabi ng Jojo Connect na nire-recruit yung mga OFW doon ni Isabel Daza para magsumba-sumba, tapos pinapakain daw ni Lisa Marcos ng mga pa-Jollibee, kung ano ng mga pagkain, binabayaran daw yung mga, what do you call it, yung event. Maganda yon, okay? But the intention, mga kapalangga dyan sa Hong Kong, gagamitin kayo, pinapasuot daw kayo ng di ba? Bagong mukha, bagong Pilipinas na t-shirt. Ang intention is gagamitin kayo, itatapat kayo sa maisog. Kaya kayo pinapakain ng Jollibee o kung ano man, kaya kayo binibigyan ng place na magsumba-sumba. Ginagamit lang yung sumba-sumba. Tapos recently, pumunta daw yung isang Gonzagang bigatla, di ba? Nandoon, kunyari, nakipaglaro-laro sa mga OFW. Ginagamit lang na kayo ng mga yan. Huwag kayo sumuot yan ng mga bago-bagong Pilipinas na mga t-shirt na yan kung labag sa loob ninyo. Pero kung gusto nyo naman talaga at gusto nyo si Kuting, wala naman tayong problema dyan. Pero kung against your will, pakainin kayo ng Jollibee, kainin nyo yung Jollibee, tapos tanggapin yung t-shirt, gawin yung basahan. Di ba? Anyway, pera nyo naman yan eh. Pera ng bayan yan. Yan ang evil na ginagawa ng gobyernong ito. Kasi ayaw kayong pakinggan. Walang empathy. Balik tayo sa Singapore, di ba? Dahil ang pinag-uusapan natin dito, yung peace ng bawat bansa. Sabi ko nga,
Kaya naisingit ko lang yung Hong Kong, walang empathy ang Marcos Jr. Wala siyang pakialam sa OFW. Ngak lang si Kuting. Basa-basa lang ng script. Kasi wala naman talaga. 'Di ba? Hindi equal ang pagtingin niya sa inyo. Why? Pagdating dito sa Amerika, nakita ko pinalamo nila. O sa Singapore, pinakain ba kayo? Pumunta-punta lang yung mga hinayupak sa plaza doon sa Singapore. Pumunta-punta lang sila. Nagbigay ba sa inyo ng something o pagkain? Wala. Dito sa Amerika, nung pumunta yung mga hayop na yan, Diyos ko, pati mga kamag-anak, pa-hotel nila at pera ng bayan yon. So walang equality sa bangag na gobyernong ito. Ang pagtrato nila sa inyo ay hindi tama. At ganoon din ang pagtrato sa China at ng Amerika. Kasi may vested interest. Di ba dapat tayo ay makipagsundo sa mga bansa lahat. Dapat wala tayong kaaway. Si Kuting kunya, bait-baitan kay Lolo Biden. Yes sir. No gago. Kasi, what? Gusto niyang makuha ang kanilang mga frozen assets dito. Hindi ka natin alam na nakuha na. Dahil may mga crates, di ba? Isa yan sa aking expose last year na may mga bit silang crates mula sa Singapore, mula sa Amerika nung sila ay pumunta dito. So hindi nire-recognize ni Kuting yung pinirmahan ng tatay niya kasi vested interest na ang pinaiiral niya. Wala, sabi nung Chinese general kanina, parang you have to be considerate, di ba? Paano ka magko-considerate? Bangag nga. Kapag bangag, walang konsiderasyon. Maangas, bastos, bangag noon, bangag ngayon. Walang sincerity. Okay? Walang honesty. Kasi nga, kung sinong makikinabang sa kanila, doon lang sila tatango. Pag wala ka ng silbi, itatapon ka na nila. So yan yung nangyayari. Hindi lang makikinig si Kuting sa sinasabi ng China na open dialogue tayo. Kasi sarado na yung utak niya eh. Nakaporma na siya dito eh. Okay? Na ito, dahil whatever, kung ano man yung internal arrangement nila. So, nakatutok na si Kuting. Nakalimutan niya na yung peace talk. Nakalimutan niya na yung peace process between not only sa China, kundi sa iba't ibang mga bansa. Nagtatapang-tapangan siya. Alam naman niya hindi natin kaya makipagbangbang. Ang gusto lang niya, kayo ang bangbangin. Again, tatakbo na yan sila kapag what? Kapag nagsimula na ang kaguluhan, mga kababayan. So yan ang ginagawa ng hinayupak na to. So ano ba bang sabi niya dito? Ang sagot niya actually, ito, tingnan natin. Sabi ng Chinese general, 3 principle. First, mutual respect. Na-discuss natin yan. Second, consensus building. Third, considerate. Other parties, sabi niya, comfort level. In my words, to put it simply, we can summarize it as 3 notes, not intervention and non-use of force. Okay? Yun ang sinabi ng hindi dapat gumamit ng force. Nakikita natin. Di ba? Kung ano-ano mga binibit-bit yan ng bansa ko. Ano yun? Akala ko ba, nung nagtayo ng EDCA, ang sabi dyan, to rescue pag may mga disaster. Bakit may marami mga bang-bang-bang? Di ba yan yung unang press release nila? Kaya may mga EDCA sites tayo in case of calamities, kung ano mga delubyo, mukhang lalaban sila sa bang-bang-bang eh. Yun ang sabi ng Chinese general. Sabi niya dito, Asia and East Asia at large for a long-lasting peace since the end of the colonials rules in history. So we cherish a lot. Sabi niya, I fully agree with you. I support the centrality. Sino to? Si Kuting na to si General pa rin nagsasalita. We cherish a lot. Sabi niya, I fully agree with you. I support the centrality. And even some professor like Maroney, he suggests, mali lang siguro itong transcription dito. He suggests that ASEAN is deserved to award a Nobel Prize. I agree with him. Thank you very much. Sabi niya, ano sabi ni Kuting? Okay? Actually, hindi natin babasahin ni Kuting kasi may lang to, script niya to. Syempre, dinideny niya ang mga kasinungalingan niya na kunyari, for pistok siya. Okay? Anong sinasabi niya dito? I just made a precisely focus on Asian centrality, that the principles that are laid down that are involved in the concept of Asian centrality, paulit-ulit nga, walang nonsense na sinasabi niya. We are some that we must use to guide us and we have been distracted in the past years. So then it's time for us to return and remember once again. Okay? Sabi niya, Asian was created for, and that is, alam mo, wala namang kwentang basahin na si Kuting, yung mga words niya, nonsense. Kumbaga, alam mo yung sumasagot siya, pero wala yung, walang substansya.
ang kanyang sinasabi. Kung totoo na sinasabi niya na nakafocus tayo sa peace process o peace talk, okay? Eh bakit ito yung nangyayari? Bakit may mga provoking, may mga lumalabas sa media na kunyari inano tayo, 'di ba? Kunyari talagang inaano tayo ng China. Pero narinig niyo naman sa mga magsasaka na nagsalita doon sa harap ng mga kongresista. Nung panahon ni Duterte, malaya silang nakapangingisda. Even nandyan ang dispute, di ba? Kasi nga during Duterte's time, iset aside muna natin yung away natin o yung dispute natin. Di ba? Kaya nga yung itong julul na gobyerno ni Bangag Jr., ini-insist yung mga gentleman's agreement kasi binibilog lang kayo yung inyong mga jutak. Pero syempre, dahil matatalino kayo, hindi kayo naniniwala. Kaya nga wala nanonood kay Kuting. Narinig yung mismo sa mga farmers during Duterte's time na nakapangisda sila ng maayos. Pero ngayon kay Bangag, kung totoong ito ay bumangon tayo, hindi sila makapangingisda kasi nga, dahil sa ginagawa ni Bangag na ang nakikita natin dito, hindi China ang gustong makipag-away sa atin. Si Bangag ang gustong mag-retar. You know ang retar na sa Ilonggo? Alam mo, balaan mo ang retar sa Ilonggo Palangga. Nung bata kayo, yung gaganito ka. O sige nga, hawakan mo yung dalunggan. Hawakan mo yung tenga, kabila, kanan. So ngayon, ikaw naman, hawakan mo yung tenga, di ba? Gaganon-ganon. Para mag-create ka ng away. Yan yung ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanya mga advisor, di ba? To provoke China. Kasi nakita nyo naman ang Chinese government. They said they are open for negotiation. Oh, mismo sinabi ng general. Di ba? Yung 3 principles na sinasabi niya. Oh, maging considerate. Oh, consensus building. Di ba? Mutual respect. Hindi naman magsasalita yung mga yan kung mag-roror sila. Katulad ng sinagot ni Kuting na tinanong siya, ano masasabi niya kay ba si Ror? Pangbangag ka talaga, imbis na sagutin mo ng tama. Ganun pa man, mga kababayan, ibabala kayo sa bang-bang-bang. Wala pong walang mananalo sa bang-bang-bang. Lahat talo. Pero sino ang talo? Kayo. Kasi si Marcos Bangag at itong mga kasabwat niya, mga palangga, rarampa na lang yan ng bonggang-bongga. Alright? But we are powerful now kasi nakita nyo. Sabi ni Yaya, troublemaker daw si Bangag. Nakita nyo naman. Hinaharangan yung Maisog, hinaharangan si Attorney Vic. Okay? Hinaharangan tayo lahat. Ako kinakasuhan yung alindog ko. Lahat kinakasuhan. Pero kakalawitin natin sila. 'Di ba? Ikaw, Lisa, lahat yung mga yan. Ba't ganun pa man mga palangga? Kailangan natin magtuloy-tuloy. Kasi nakikita na nila yung impact natin. Sa tingin nyo, gagastos sila ng pera ng bayan para mag-hire ng mga hecklers? Mag-hire ng mga walang bahay dito o mga bangag dito para harangin itong mga rally namin dito sa Amerika. Eh nakita nyo, 'di ba? Diyan sa Pilipinas, sa Japan sa June 8. By the way, isa po ako sa speaker, okay?